Sa makabagong henerasyon, bagamat hindi pinalad ang ilan nating kababayan na masungkit ang kampyonato, idagdag mo pa ang papatapos na karera ng mga veteranong kampyon na naghatid karangalan sa mga Pilipino. I still want to fight. I still want to win and see how far I can go. Because at the end of it all, Ay talaga namang iisipin mo at mapapatanong ka na lang kung makakabalik pa ba tayo. Subalit alam niyo po ba na may isang bagitong Pinoy boxer ngayon ang mainit na pinag-uusapan sa boxing community sa Pilipinas dahil sa kanyang angking bilis at power pagdating sa laban, yung tipong kayang tumapo sa brutal na pamamaraan. At ito nga po yung pride ng San Francisco Agusan del Sur, ang tinaguriang silent assassin na si Miel Fajardo, isang Pinoy prospect na ngayon nagdadala ng excitement sa Philippine boxing. Subalit datapot magkagayon man, bagamat wala pang napapatunayan ng ating pinag-uusapang bida, ay maaari sanang panoorin nyo muna ang ilang highlights ng kanyang mga itinumba. Kung talaga nga bang sasapat ang kanyang likas na talent, kung caliber opponents na ang kanyang makakatapat. Simulan natin ang kwento. Matapos ang tatlong impresibong panalo, sa labas ng bansa ng tinaguriang The Silent Assassin ng Philippine boxing na si Miel Fajardo, 3 taon na nakalipas ay muli itong umalis sa bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ika-4 na pagkakataon sa kanyang ika-11 laban. At para sa gupain, ang nooy undefeated at kababayan ng isa sa mga boxing legend na si Marcos Midana, na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto, ang tinaguriang El Avion na ang ibig sabihin ay ang eroplano. Sa magaganap nga pong laban ay hindi binibigyan ng importansya ng kampo ng undefeated na Argentinian fighter ang ating kababayan. At sinasabi na tila nakatuon daw ang kanilang kampo sa isang future major world title bouts, na sa madaling salita ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at tila ba pataba lang daw sa kartada ang tingin ng mga ito sa ating Pinoy fighter. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang kampo ng Argentinian fighter na ito dahil ang totoo ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Sa katunayan nga, sa kanyang 17 panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakatawid hanggang 12 rounds. At ang 4 sa kanyang huling tinalo ay tinapo sa loob lamang ng 2 rounds. At ganun nga po kalupit ang boksingerong ito. Kaya naman sa kanyang edad na 21, ay hindi katakataka na maging isang world title holder ang boksingerong ito. Kabilang nga po sa kanyang mga naging hawak na titulo ay ang South American Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title, at ang WBO International Light Flyweight title. Diniklara ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-7 naman sa WBA at pang-4 sa IBF. Kaya naman sa mga panalo at achievement ng Argentinian fighter na ito ay naging mataas ang kanyang kumpiyansa at tingin nito sa kanyang sarili. Kaya naman ganun na lamang niya baliwalain ang ating Pinoy na bida, na ang hindi niya alam ay ito palang fighter na ito ang magbibigay bangungot at wawasak sa kanyang malinis na kartada. March 26, 2022, tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto. Para nga po dito sa Argentinian fighter ay tinuturing na tuna fight lang ang kanilang magiging laban, at ito raw ay bilang paghahanda sa mga susunod pang malalaking laban na talaga namang tila nakakabastos para sa ating Pinoy fighter. Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. Sa mismong laban, paglabas pa lang nitong Argentinian ay makikitaan ng malaking kumpiyansa at animoy ganadong-ganado sa magaganap na laban. Samantalang ang ating bida naman ay kalmado at tahimik lamang na humarap sa kanyang kalaban. Habang ipinapakilala ng announcer ang ating kababayan
Akalain nyo ba naman na bulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan nitong si Agustin Gauto na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala namang atraso ang ating kababayan. Fighting out of Agusan del Sur, Philippines, Ismael Fajardo. Sa unang round ay puro power punch agad ang palitan ng dalawang fighter. Unang nakatama ang Argentinian, subalit tila waipik lang naman ito sa ating Pinoy na bida, na gumaganti rin naman sa pamamagitan ng body shot. With the eyes running to the belly, like a nice jab to the head. So we're left hook there, then as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here for Hardo. To go down to the body again there. Then back up to the head, but he was letting his hands go, putting his punches together well. Solid jab in there from Gauto. Well, do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, and particularly the second one for me. He's just gone into his shell a bit, hasn't he? Gauto. Huge thing, but something registered there, definitely. It's the final minute of the round. Sharp left heel there from Fajardo there, left uppercut, left hook. A nod of the head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here for the Filipino fighter. This is already turning into a good fight. Right hand there from Gauto. There from Gauto, he's under his hand, took a good body shot himself. At bago matapos ang round 1 ay tumama ang isang solid na left hook dito nga sa mukha nitong Argentinian, dahilan para mapahiga ito sa lona at mabilangan ng referee. Shot. Beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down hard on. Tumayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. At sa tagpong iyon ay makikitang gigil na ang Pinoy na tapusin ang laban. Maswerte na nga lang itong kalaban at nasa by the bell pa. Straight down, no time left in the round, which is just as well for the Argentinian who stumbles over to the neutral. He was lucky he was at the end of the round, but it was he doubled up that left hook, loved it, didn't he, Fajardo, early in the fight. Just catches it flush, really did run, really right on the butt. Oh, this. At pagdating ng round 2 ay makikitang groggy pa rin itong Argentinian sa tinamong tama noong round 1 na sinamantala naman ng ating kababayan at hindi na binigyan ng pagkakataon ng kanyang kalaban. His knees quite down to his knees, the gloves touched down as well, but Fajardo just she's got to get on top of him. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back there from Gauto. Oh, good left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else. And the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? At sa huli ay tinigil na nga po ng referee ang laban at nanalo ang ating Pinoy via technical knockout. 4 na buwan lang ang lumipas matapos ang pagkapanalo niya kay Gauto ay sunod naman itong nakasagupa ang kapwa Pinoy na si Richard Calaveras.
Dahil sa loob lamang ng 41 seconds ay tinapos niya by knockout ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang solidong body shot, kung saan ay impresibo nga po ang kanyang pagkapanalo. Shit! What a body punch there! What up? December 28, 2022 ay tumungo nga po ang ating bida sa bansang Thailand upang sagupain ang Muay Thai Gassen at walang kinatatakutan na si Sarawut Jamtong. Bago nga po magsimula ang kanilang bakbakan ay talaga namang iisipin mo na hindi basta-bastang makakalaban ng ating bida, sapagkat kung sisilipin ninyo ang resume nitong si Sarawut Jamtong bago ang kanilang laban, sa kanyang 7 panalo, lahat ay tinapos niya by knockout. Kaya naman bagamat may power din ang ating bida, ay hindi talaga pwede magkumpiyansa sa kanyang kalaban. Bago ang laban, si Fajardo ay may record noong 9 wins, 8 knockouts, 1 talo at 2 tabla. Habang itong si Sarawut Jamtong ay may record namang 7 wins, 7 knockouts at 2 talo. Paglalabanan nila ang titulong ABF Continental Flyweight Belt na ginanap sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Bago ipakilala ang dalawang fighter, ay makikita ang napakaangas na entrada ng pag-akyat sa ring nitong Thai boxer. Subalit kung ano namang angas ng entrance nitong si Jamtong, ay siya namang napakapangit ng nangyari sa kanya. Dahil easy victory ang nangyari para sa ating bida. Wala pang 10 segundo ay durog agad itong si Jamtong. พี่ก็ลงเดี๋ยวแบ่งกันไปครับครับเมื่อกี้อดองมันชนะยก4ก็โอ4 At sa lakas nga po ng suntok na binitawan ng ating kababayan, ay para bang minaso ang kanyang ulo at bumagsak agad sa lona. At kung papansinin ninyo, ay nakakatakot nga yung pagbagsak nitong si Jamtong dahil ang kanyang batok ang humampas sa ring. Mabuti na lang at wala namang naging masamang epekto. Isa nga pong impresibong panalo at napakabilis na laban ang naitala ng ating bida. Isang history para sa mga Pinoy boxer dahil sa loob nga lang po ng 10 segundo ay dinurog niya ang kanyang Thai boxer na kalaban. Timing! Man, jump!